Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na support. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At shoutout kay Chris Abanador. Shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa aking paningin, muling ngumiti si Aaron, bagamat ordinaryo ang mga taga-nayon, mga ordinaryong tela lamang ang mga ito. Gayunpaman, simple at mabait ang mga taga-nayon. Sa kabaligtaran, ikaw ay mahaba at kakaiba, sa takot na baka sabihin ng iba na halimaw kayo. Ang mga tao ay hindi tao, ang mga demonyo ay hindi mga demonyo, at ang mga demonyo ay hindi mga demonyo. Kung magsabi ng pangit, parang mas mababa sa baboy at aso. Kung ako sa'yo, hindi ako maglalakas loob na lumabas sa bahay. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, halos naramdaman ng limang matatanda na umuusok ang kanilang mga mukha, at ang iba pang mga angkan ng Tauwo at si Piho ay sumabog din sa lugar na, ikaw anak ng aso, kalokohan, kailangan kong punatin ang iyong bibig. Sa sandaling ang bumagsak ang tunog ng matandang kasabihan ni Watchang, agad na damaykit sa kanya ang masamang chi, patayin mo siya. Galit din na uminom si Piho at ikan-away ang kanyang kamay. Nang mga oras na iyon, sa pangunguna ng limang matatanda, direktang sumugod siya patungo sa Aaron kasama ang isang grupo ng mga tao, dugo para sa dugo. Nanlamig din ang hitsura ni Aaron at direktang sumugod kasama ang mga tibak na natunaw ng gulong ng buwan ng apoy ng langit. Ang buong bulwagan ay nagkagulo. Mabilis na inutusan ni Shendran ang pamilya Kirin na iwasang masugatan ng hindi sinasadya, brush. Si Aaron, na sumugod sa pamilya ng Tauwo, ay halos parang isang mabangis na tigre na sumugod sa mga tupa. Ang langit na apoy ng mahabang espada ay galit na galit. Siya ay nataman ng kanyang kutsilyo. Ang kanyang ulo ay nahulog sa lupa sa lugar, ngunit siya wala man lang dugo, dahil ang sugat ay nasunog sa apoy. Ang electric light ng Moonwheel Longsword ay naramdaman lamang ng mga nataman na sagasaan ng 10,000 kuryente pagkatapos ng mga nakakabaliw na kumbulsyon. Nawalan sila ng hininga ang tila mabangis at matatangkad na tao, bago pa man sila makalaban, ay nawalan ng malay at namatay sa pag-atake. Ito, tirik ang mga mata ni Shigran. Si Han Sanchen sa kanyang harapan ay mukhang isang bayani ngayon. Malinaw na isa siyang walang katapusang mamamatay tao mula sa impyerno, anak ng aso, huwag kang mabaliw. Nang makita ng limang matatanda na ang mga disipulo ay agad na namatay, sila ay umungal at gumalaw sa kanilang mga kamay. Isang magic chi ang naging isang malaking espada at lumitaw sa kanyang mga kamay, hayaan mong tikman ang walang katulad na swordsman ng aking pamilya Tauwo. Uminom ang limang matatanda, malakas. Sa susunod na segundo, pinangunahan nila ang langit upang hawakan ang espada, at pagkatapos ay tinadtad nila ito ng napakalakas. Ang Aaron ay nagpakita ng isang makabuluhang ngiti, kumpara sa pamamaraan ng espada. Natatakot ako na hindi mo ito mahawakan. Sa ilang salita, binago ng Moonwheel ang orihinal nitong hugis mula sa kutsilyo at direktang inatake ang mga disipulo sa lahat ng panig, habang binago ni Chunwo ang katawan ng espada nito sa isang mas solid, perpektong nakikipagtulungan sa Aaron. 72-way na espada. Unang galaw. Pangalawa. Ikatlo. Ito, nakikita ang Aaron na nakikipaglaban sa limang matatanda gamit ang isang espada. Si Shendran ay natigilan. Peikun, ang limang matatanda ng Tauwo, bagamat ang kanyang mga nagawa ay katumbas lamang ng mundo ng 8 kaparangan sa lupa, na mas masahol pa kay Piho, na tumalon sa entablado. Gayunpaman, matagal nang itinatag ni Peikun ang kanyang prestihiyo at isang sikat na mamamatay tao sa pamilya. Tinulungan niya ang pamilya Tauwo na gumawa ng magagandang tagumpay sa digmaan sa mga nakaraang taon. Sa pananaw ng karanasan, mas magaling siya kaysa kay Piho. Bilang karagdagan, ang kanyang kakayahan sa espada ay higit na mataas, maging ang pinuno ng pamilya Tauwo,
magbenta rin sa kanya ng ilang manipis na pansit. Naglakas loob si Aaron na hamanin si Pei Kun gamit ang kanyang sword technique. To tell you the truth, akala ko talaga mayabang si Aaron matapos lampasan si Pei Ho. Pero hindi ko inaasahan. Hindi ko akalain na Aaron na pala, hindi lamang nawalan ng hangin, ngunit gumawa ng mabilis at hindi mapigil ang pag-atake. Maging si Pei Kun ay nagsimulang magpakita ng pagkapagod. Ang isang grupo ng mga matatanda ay lalong nabigla, at hindi nila maiwasang mag-usap ng sunod-sunod. Tot, Xiao Xiao, mukhang kailangan mo akong pasalamatan. Tumingin si Pangolin sa figure ni Aaron, hinawakan ang baba at biglang bumuka ang kanyang bibig, thank you for what? Natigilan si Xiao Xianer, hindi nakita gusto. Pangolin Road, naguguluhan si Xiao Xiao. Muli siyang nagpasalamat, bigla niyang sinabi na ayaw niya sa sarili niya. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ako ay isang babae, mabibighani ako sa Aaron. Kung makalaban ka, mataas ang iyong mga nagawa, at ang mga tao ay makatarungan, maaari kang maglaro ng mga bulaklak kahit na maglaro ka ng espada. Shit, gusto mo bang mabuhay ang mga tao? Parehong nalulumbay at hinahangaan ang mga Pangolin. Lahat sila ay lalaki. Bakit napakalaki ng agwat? Nang marinig ito, napatawa si Xiao Xiao. Bagamat mahigpit ang labanan sa pagitan ng Aaron at Pei Kun, kinausap nga ng Pangolin, ang kanyang puso, sabi mo, kailangan mo bang pasalamatan ako sa paghahanap sa iyo ng isang napakabuting tao na si Xiao Xiao ay biglang sumagot lasing doon, ang Aaron ay sumisid na parang lumilipad na diwata sa labas ng langit, 65th, isang espada ng liwanag at lamig ang tumutukoy sa langit at lupa. Ang nobelang ito ay isinalin ng novelhole.com at kung binabasa mo ito sa isang lugar, ninakaw nila ang aming pagsasalin. Maging si Pei Kun ay nagsimulang magpakita ng pagkapagod. Ang isang grupo ng mga matatanda ay lalong nabigla, at hindi nila napigil ang mag-usap ng sunod-sunod. Tot, Xiao Xiao, tila kailangan mong magpasalamat sa akin. Tumingin si Pangolin sa figure ni Aaron, hinawakan ang baba at biglang bumuka ang kanyang bibig, salamat saan? Natigilan si Xiao Xianer, ayoko na sayo. Pangolin Road, naguguluhan si Xiao Xiao. Muli siyang nagpasalamat, bigla niyang sinabi na ayaw niya sa sarili niya. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ako ay isang babae, mabibighani ako sa Aaron. Kung makalaban ka, mataas ang iyong mga nagawa, at ang mga tao ay makatarungan, maaari kang maglaro ng mga bulaklak kahit na maglaro ka ng espada. Shit, gusto mo bang mabuhay ang mga tao? Parehong nalulumbay at hinahangaan ang mga Pangolin. Lahat sila ay lalaki. Bakit napakalaki ng agwat? Nang marinig ito, napatawa si Xiao Xiao. Bagamat mahigpit ang labanan sa pagitan ng Aaron at Pei Kun, kinausap nga ng Pangolin, ang kanyang puso, sabi mo, kailangan mo bang pasalamatan ako sa paghahanap sa iyo ng isang napakabuting tao na si Xiao Xiao ay biglang sumagot lasing doon, ang Aaron ay sumisid na parang lumilipad na diwata sa labas ng langit, 65th, isang espada ng liwanag at lamig ang tumutukoy sa langit at lupa. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nasira. Boom. Kahit na ang espada ay walang enerhiyang paggalaw at walang destruction energy, ito ay pula at malamig. Bagamat ito ay napakapayat, si Pei Kun ay nasa ulirat at pawis na pawis sa hindi malamang dahilan. Walang kamalay-malay na itinaas ni Pei Kun ang kanyang mahabang espada upang labanan. Boom! Sa kanyang paanan, kasama siya bilang sentro at Aaron Chunwoo sword at ang kanyang magic sword bilang panimulang punto, ang lupa ay nabasag at kumalat sa kanyang likuran. Hindi man lang naintindihan ng lalaking nasa gitna ng lamat kung ano ang nangyayari kaya agad siyang napabuga ng hangin. Ano? Galing. Ang mga matatanda ng pamilya Kirin ay bobo. Sino ang nanalo? Isang draw. Panatilihin pa rin nila ang poster kanina. Ang isa sa kanila ay sumandal sa hangin at pumutol gamit ang kanyang kanang kamay na pahilig na espada, tulad ng isang lasing na diwata ng espada. Isang kabayo ang tumingkayad at pinangunahan ang espada para hamarang. Malapit na nagsalubong ang Skyfire Sword at ang Black Magic Sword. Kamangmangan, kay abangan. Hinamak ito ni Pei Ho. Palaging iginagalang ni Pei Ho ang 5 elder, hindi lamang dahil ang 5 elder ay palaging nakatatanda sa kanila, kundi dahil din sa kanilang superior na kasanayan sa espada.
Ang konsepto ng mga matatanda ay higit na direkta kaysa sa lakas at katatagan sa lahi ng tao. Kung gusto mong talagang respetuhin ka, depende kung matigas ang kamao mo o hindi. Ang sword technique ni Peikon ay isa sa mga sikat na kamao. Isa iyon sa 8 kababalaghan ni Tao. Naglakas loob ang batang ito na ikumpara ang kanyang sword technique sa Peikon B. Ano ba yan? Ngunit nang ipinagmamalaki ni Peihu, biglang, ang tunog ng mga patak ng tubig ay pumasok sa kanyang mga tainga. Ang mga patak ng dugo ay dahan-daang bumabagsak mula sa Peikon patungo sa lupa. Bang! Bigla, sa isang mapurol na ingay, ang kanang tuhod ni Peikon ay tumama ng husto sa lupa. Ang dugong parang patak ng tubig ay naging mabagal din ang daloy. Ano? Ito. Nang makita niya si Peikon na nakaluhod sa isang tuhod, hindi lang si Peihu ang tanga, pati na rin ang mga tao ng pamilya Kirin ay ganap na manhid. Peikon, natalo si Peikon. Imposible, imposible. Natarante si Peihu at napaatras. Kahit na mas mataas ang kanyang cultivation kaysa kay Peikon, kung talagang lalaban siya, maaaring wala siyang makukuhang mura sa harap ng karanasan at mamamatay tao na si Peikon. Ngunit si Peikon ang natalo sa iba sa kanyang pinakapamilyar na pamamaraan ng espada. Paano ito posible? Normal lang na hindi niya maintindihan, dahil kahit si Peikon, nakasali, ay hindi nakakaintindi. Ang pamamaraan ng espada ng Aaron ay nababago, at ang pinakakakaibang bagay ay ang pag-atake ay medyo mabangis. Sinasabi niyang siya ang Diyos ng espada, ngunit siya ay binugbog at natalo sa harap ng Aaron's sword technique. Pero yun lang, ganap niyang natalo ang sarili sa isang espada, na imposible. Ngunit ang totoo ay, ayaw niyang tingnan ang Aaron. Hindi niya maintindihan kung paano ito mangyayari. Ngunit sa mata ni Aaron, mayroon lamang walang katapusang pagwawalang bahala. Parang normal lang na matalo sa mga kamay niya. Wala man lang bahid ng pride siya. Natural na sa kanya na pigilan si Buddha. Gaano ka nakatagal nag-aaral ng espada? Tumangala si Peikon kay Aaron at mahinang nagtanong. Higit sa 1 buwan, mahinahong sabi ni Aaron. 1 buwan. Nang marinig ang sagot ni Han Sanchen, hindi lang si Peikon kundi pati na rin ang mga tao ng pamilya Kirin ay tanga. Matapos matutunan ang espada sa loob ng 1 buwan, madali mong mapipili at may drop ang mga matagumpay na swordsman na gumamit ng espada sa loob ng ilang dekada o kahit na siglo. Walang maniniwala dito kung hindi mo nakikita ng sarili mong mga mata, o kahit na makita ito ng sarili mong mga mata ay mahirap paniwalaan. Nagyayabang ka o, malamig na sabi ni Peikon. Nagyayabang yan. Walang pakialam ang Aaron na makaabala. Kinagat ni Peikon ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi nagtagal ay lumuwag ang kanyang mga ngipin, ang iyong espada ay napakahusay. Maaari ko bang malaman kung anong uri ng espada ito? Are you qualified to know? With your status as a dog-like elder. Aaron disdained. Biglang ngumiti si Peikon. Ang kanyang ngiti ay napakalungkot at nangungulila. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay gumawa sa kanya ng hindi mabilang na mga tagumpay sa militar sa buong buhay niya. Hindi mabilang na mga kaaway ang namatay sa ilalim ng kanyang sariling espada, ngunit natatakot siya na hindi niya ito maiisip. Isang araw, siya mismo ay mamamatay sa espada ng iba. Haha, haha. Tumangala si Peikon at ngumiti. Sa susunod na segundo, bigla siyang tumigil, tumingin sa Aaron at gumawa ng kamanghamanghang hakbang. Storytelling channel sa YouTube. Nang hindi naghihintay ng anumang tugon mula sa iba, biglang binawi ni Peikon ang kanyang espada, at ang espada ni Aaron ay nahulog at direktang tumaga sa kanyang balikat. Ang Skyfire Sword ay napakatalam na nabali nito ang balikat at napupunta sa utak ng buto, na may momentum ng nagngangalit na apoy, Dahil sa matinding sakit ng dula, napasigaw si Peikon, na kasing tatag ng Mount Tai, sa sakit, 5 matatanda. Nang makita ang eksenang ito, nagulat si Peihu na, tigre, naayos na ang pagkatalo. Go, go. Tiniis ni Peikon ang sakit. Sa sumunod na segundo, inilagay niya ang espada ni Aaron sa kanyang balikat. Nang nasa harapan na niya ang lalaki, sumugod siya at hinawakan si Aaron sa kanyang mga bisig. Ano? Natigilan si Peihu, bakit naghihintay ka pa rin? Kunin ang iyong master at umalis ka. Si Peikon ay sumigaw ng dugo at galit na umungol sa mga buhay na disipulo sa malapit. Ang anggulo ng kilay ni Aaron ay maliit, at ang kanyang mga mata ay malamig.
Hindi nakakagulat na ang taong ito ay biglang sumuko sa pagtutol. Gusto niyang ipagpaliban ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, kapag siya ay mapalad, kinailangan niyang humiwalay, sunugin ang aking ambisyon sa aking katawan Peihu, ayaw ko. Nang bumagsak ang boses, biglang hindi gumalaw si Pei-kun, ngunit siya naka-red and black, hindi, sisibog na siya. Sa sandaling sumigaw si Shengguo, siya at ilang matatanda ay mabilis na nagsanib-sanib upang suportahan ang hangganan. Nang makitang nasa panganib ang Aaron, nagmadali si Xiao Xiao na tumulong, ngunit hinayla siya ng panggalan, umalis ka. Uminom si Xiao Xiao malamig, at pagkatapos ay biglang naglabas ng isang malakas na aura, na direktang napawi ang panggalan, Xiao, hindi. Nang makita si Xiao Xiaoner na galit na nasira palayo sa panggalan at tumakbo hanggang sa Aaron, si Shengguo ay lubhang nababalisa, ngunit hindi siya makawala sa pag-alalay sa harang sa kanyang kamay. Ang pagsabog sa sarili ng Diablo ay may walang katapusang kapangyarihan mapilit, at pagkatapos ay direktang pindutin ang Aaron gamit ang isang kamay. Ang pagsabog sa sarili ni Yuan Ying ay halos laban sa langit. Ginagamit niya ang lahat ng mayroon siya upang salakayin ang kanyang kalaban nang hindi umaalis sa anumang silid. Sa makatuwid, natural na alam ng Aaron ang kapangyarihan nito. Lalo na, ang apo ay napakalapit sa kanyang sarili. Kahit na kasing lakas ito ng Aaron, walang magandang paraan sa ngayon. Maaari lamang nating subukan ang lahat ng ating makakaya upang maihatid ang lahat ng enerhiya, puwersahang itaguyod ang isang malaking takip ng enerhiya at protektahan ang ating sarili at ang Xiao Xiao. Boom! Halos kasabay nito, sa isang malaking pagsabog, na puno ng ambon ng dugo ang hangin, diwata. Sa enchantment, sumigaw ang banal na apoy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay huminga si Shengrun. Nang kumalat ang ambon ng dugo, lumitaw ang isang malaking gininto ang maskara sa harap ng lahat. Aaron, World Universe at Kyuso, ay nanatiling nakatayo sa gitna, habang si Xian, nakatayo sa likod ang isang kamay sa likod ni Aaron ang dalawang panloob na puwersa ay parehong makapangyarihan at walang katulad na mga dalubhasa kaysa sa iba pa, nang masira ang takip, direkta at malumanay na pinaalis ni Han Sani si Xiaoner mula sa gitnang puno ng laman at dugo, at pagkatapos ay humabol sa ilang hakbang. Gayunpaman, naroon pa rin ang anino ng mga taong tao sa oras na ito, Batang Zia. Huwag mong habulin ang mga kawawang bandido. Nang makitang hinahabol siya ni Aaron, dali-dali siyang pinigilan ni Shengyan at ng ilang matatanda. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa labas ng Fairyland. Bukod pa rito, naniniwala si Shengrun na si Peihu at ang iba pa ay napilitang pumasok sa palasyo sa pagkakataong ito. Kahit na siya ay magtanim sa tumalon sa mga hakbang, hindi siya maaaring magmadaling lumabas ng walang mahusay na general, at malamang na mahulog ito sa isang pananambang, ngunit, si Aaron ay medyo depressed, paano magiging handa si Aaron na palayain ang mamamatay tao na pumatay sa batang babae sa nayon, nang makitang nag-aatubili pa rin si Aaron, mabilis na tiningnan ni Shengrun ang pangolin at hiniling sa kanya na tulungan siyang hikayatin siya. Tumango ang pangolin, umubo, at naglakad ng ilang hakbang sa harap ni Han Sanchen, bumulong siya, hindi maabyutan ng mga tao. Ngunit ang 5 elemento ng Diyos ay bato, kumunat ang noo ni Han Sanchen at ibinalik ang tingin sa kanya. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!